Sa nakaraan nating video ay natapos tayo, kung saan makikita natin sa isang kumpas lang ng kamay ng hangal, ay biglang lumabas ang dugo ni Jiang Chen sa kanyang katawan at ito'y namilipit sa sakit, at ilang sandali pa ay bigla na lang itong lamubo na nagpapahiwatig na malapit na itong sumabog sa anumang oras, at ilang segundo pa ay naganap na nga ang hindi inaasahan, na sa isang iglap lang ay tuluyan ng sumabog ang katawan ng ating bida. Subalit napasigaw na lang si Commander G matapos makita ang sinapit ni Jiang Chen, ngunit nalungkot na lang si Tang Jin at ito'y naluha, at ito'y hindi makapaniwala sa nangyari. Sa kabilang banda nanlaki na lang ang mga mata ni Gu Kaitian matapos masaksihan ang kanyang disciple sa pagkamatay nito, wala na itong nagawa pa kundi banggitin ang pangalan ng ating bida. Napaluha naman si Hong Yao matapos niyang masaksihan ang sinapit ng kanyang junior brother. Nalipat naman tayo ng eksena, kung saan makikita natin na nalungkot at nanlumo ang dalawa matapos din makita ang sinapit ni Jiang Chen. Wika naman ni Mo Hangqiu, hindi ito makapaniwala, dapat ay kasama nila itong nakikipaglaban. At sumang-ayon naman si Luo Sandao at saad pa nito, lagi siyang nagtatagumpay sa anumang laban. Dapat ay ganun din sana ngayon na mapagtagumpayan niya ito. Subalit ngayon ay wala na siya, ngunit tumawa naman ng malakas ang hangal ng nakakaloko. Sinabihan niya si Xiao Bihan na napaghiganti na siya ng kanyang lolo. Ngunit makikita naman natin ang dalawa na sila ay pasugad na sa hangal, kahit na mamamatay si Gu Kaitan dito ay isasama niya si General Xiao sa hukay. Sinabihan naman ni Hong Yao ang kanyang master na patayin nila ang hangal na ito, subalit wika naman ni Old One, hindi lang isa ang mamamatay ngayon kundi madidagdagan pa ito, at kung hindi pa kikilos dito ang warrior god tiyak na mamamatay ang dalawa sa kanilang pagsugod ng walang pagkundangan, subalit bago man sila makalapit, at agad naman silang natigil at hindi na sila nakagalaw pa, saad naman ni General Xiao, minumungkahin nito pagpapalit ng vino para sa labanang ito. At bigla naman may sumagot sa kanyang likuran, na silang dalawa ay maglalaban ngayon, at isang kulay itim ang nabuo at may dala itong malakas na pressure. Agad naman napalingon si General Xiao. Nakita nito ang bagay na unti-unti itong nabubuo, at ilang sandali pa ay bumungad na sa kanyang harapan ang muling pagkabuhay ng ating bida. At nagpapalabas ito ng mapanindig balahibong aura, nanlaki naman ang mga mata ng kanyang master at Hong Yao, labis ang pag-aalala nila sa kanya at napasabi na lang sila sa pangalan ni Jiang Chen. Ngunit sinabihan naman ng ating bida si General Xiao, na akala nito na basta-basta lang siyang mapapatay ng ganun lang, hindi lang niya alam na meron trump cards ito. Subalit hindi naman makapaniwala ang hangal. Nakita nito ng kanyang dalawang mata na sumabog ang katawan nito at namite, ngunit ngayon ay parang walang nangyari. Nagsaad naman ang dalawang prodigies, na paano nagawa ito ng ating bida ang ganung bagay, kung siya ba ay na-reincarnated, ngunit sa kabilang banda. Napaiyak na lang ang dalawang babae ni Jiang Chen na talagang nag-aalala sila sa ating bida, kung may mangyari sa kanya. Subalit labis naman ang kanilang tuwa na muli nilang masilayan si Jiang Chen na buhay, sa kabilang banda. Nagsaad naman si Chu Bulang, meron siyang amoy ng isang dead spirit na ito ay Reaper's Order na gumana. Sumang-ayon naman si Xiao Ke ito ang bagay ang nakuha nila sa nayo ng dead spirit na makakapagpigil sa kamatayan. Bumalik tayo ng eksena. Sinabihan naman ni Jiang Chen ang hangal, na kung kaya siyang patayin at ngayon ay siya na rin ang aatake. Sabay iniangat nito ang kanyang kamay at pinapalabas nito ang kanyang poison mist. Matagal na niya itong iniingatan at tinatago ang kanyang spider. Sa oras na ito ay hindi na siya nagpigil pa, at agad nitong nilabas ang Million 9 Miasma Wings Barrage. Nagulantang naman ang hangal, sa pagpapalabas ni Jiang Chen, sa hindi na mabilang na spider. At ito ay isa ng antas ng kalamidad. Sa kabilang banda, nabigla naman ang dalawa, sa kanilang nasaksihan. Wika naman ng sword god na si Ling Qiu. Ang lahat daw ng bilang na ito ay halos na-absorb. Saad naman ni martial god na si Jiang Xuanji. Hindi ba't kamakailan lang na ito ay naawikinid ang ating bida, kung paano daw siya nakakuha ng napakaraming mga bug, at napagtanto nito na minaliit niya ang ating bida, sinabihan naman siya ni sword god Ling Qiu na para siyang isang tusong fox, at alam na raw nito ang kanyang gagawin ngayon. Ika naman ni Jiang Chen, kahit ipagsapalaran ang lahat ng kanyang 9 Miasma Wings, ay papatayin niya na ngayon si General Xiao kahit masawi pa ang kanyang buhay, at agad naman itong inutos sa kanyang mga spider na umatake na kay General Xiao. At makikita natin ang maraming spider ang sumugod sa kinakatayuan ng hangal.
At agad naman may bomb-alot na kulay pulang enerhiya, at ito'y nagkalat sa paligid ng hangal, para hindi makalapit ng bahagya ang spider ng ating bida. Ngunit bago man gamitin ni General Shao ang kanyang curse, subalit hindi ito makagalaw, dahil ang warrior god ang may gawa nito at nagkulong sa kanya, ngunit napatanong naman ito sa kanyang sarili kung bakit ginawa ito ng warrior god sa kanya. At ilang sandali pa ay tuluyan nang nakalapit ang maraming spider sa hangal, at sunod-sunod na malalakas ang pagsabog ang naganap. Ngunit napatanong naman si Mo Hangkyo sa kanyang ama, kung bakit tinutulungan siya ng warrior god na si Lingkyu ang ating bida. Agad naman sumagot ang kanyang ama, ito daw ay napaka-obvious, at agad naman ipinaliwanag ng kanyang ama. Kung ang isang taong nagmamay-ari sa atin ng 100 milyon ay kailangang maging mabait tungkol dito, kung ang isang tao ay may utang sa atin ay maaari rin nating ituring sila bilang ating ninuno. Kaya ito ang desisyon ng warrior god para tulungan si Jiang Chen. At makikita naman natin ang ating bida, at ito ay nakangiti habang kinukontrol nito ang kanyang spider para umatake ng sabay-sabay kay General Shao. Ang dakilang Zia ay hindi makikipagsapalaran sa mga normal na gumagamit ng bawal at agad silang papatayin. Kung natutunan nila kung paano gamitin ang banal na talam, titingnan sila ng dakilang Zia, ngunit mas paghihigpitan din sila. Ngunit si Jiang Chen, na nakamit ang napakagandang tagumpay sa napakaliit na panahon ay pambihira, na makakatanggap siya ng espesyal na pagtrato. Sumagot naman si Mo Hangkyo. Kaya ang napili ng master na ibunyag ang kanyang trump card ay hindi siya bastos. Ngunit ang lahat ng sinasadyang pagpili, at agad naman sumang-ayon ang kanyang ama. At isang walang humpay na pagsabog na malalakas sa ere ang nagaganap. Sa loob ng mga pagsabog ay makikita naman natin ang mata ng hangal na nanglilisik at namumula. Wika pa nito, mapupunta daw silang lahat sa impyerno. At lahat ng bahagi ng dakilang Zia ay dapat mapunta sa impyerno. Ngunit hindi naman siya papayag na mamamatay ito ng ganun na lang. At ginamit nito ang kanyang trump card, ngunit isang malakas ulit na pagsabog sa kinaroroonan nito. Ngunit ang hitsura daw ni Jiang Xuanji ay isang ilusyon lamang kung ibibigay nito ang lahat ng kanyang makakaya. Sa harap ng kamatayan, hindi na kailangang iligtas ang anumang mukha, lumusot at makatakas siya. At agad naman ginamit nito ang kanyang hidden curse, divine might, at agad itong lumusot sa malakas na pagsabog. At diretso ito kay Jiang Chen. At hinanda na nito ang kanyang sandata, at sabay sigaw nito na ito na ang katapusan ni Jiang Chen. Napamura na lang ang ating bida at nakaramdam ito ng kaba at pinagpawisan. Matapos makita nito ang hangal, na walang kahirap-hirap nitong sinira at makatakas sa warrior god spell sa kanyang pag-atake. Subalit bago man magtagumpay si General Shao sa kanyang pag-atake, ay hindi nito inaasahan na isang spell ang tumama sa kanyang dibdib para hindi matuloy ang kanyang pagpaslang kay Jiang Chen, at makikita naman natin si General Shao at ito'y napasukan ng dugo, dahil sa kanyang matinding natamong pinsala. Tapos na daw ang palabas at tumigil na daw si Xiao Yuanshan sa kanyang kahibangan, kung maglakas loob pa itong gumalaw kahit 1 pulgada, at agad puputulan ang kanyang ulo. Ang atakeng tumama sa hangal ay ang The Almighty Sword God ni Ji Lingkyu. Hindi daw nito inaasahan ni General Shao na gagawin ito sa kanya ni Sword God Lingkyu. Subalit nakita naman ito ni Jiang Chen na pagkakataon, at agad nitong ginamit niya ang kanyang 9 miasma wings. At lumabas ang Million Spider, sa isang hawi lang ng kanyang kamay at sumugod ang mga spider sa hangal. At isang malakas na pagsabog ang naganap, rinig naman ng karamihan ang kanyang pagsigaw sa kanyang natatamong mga pinsala. Wika pa nito, hindi siya kayang tretuhin ng ganito, itinaya niya ang buhay para sa bansang ito. Pinatay ko ang hayop na tumigil sa pag-aalsa at natalo ang sinaunang Diyos na simbahan. At siya ay isang pillar na sumusuporta sa Dazia, ngunit unti-unti nang nalulusaw ang katawan ni General Shao dahil sa poison mist ni Jiang Chen. Sinabihan naman niya ang ating bida na talaga bang papatayin siya nito. Ngunit tumawa na lang si Jiang Chen. Ang katawan nito ay nawawala na kahit ang iyong kaluluwa, subalit naglakas pa ito ng loob at ang kapal daw ng mukha nito para sa tanga nitong tanong. Ngunit habang ito'y pabagsak sa lupa ay, sinabihan niya si Jiang Chen, na nagkamali ito, at babayaran siya nito, ng buong pamilya Zia, at kahit ano pa ang gusto nito at kanyang ibibigay ito, at humingi ito ng kapatawaran kay Jiang Chen.
Subalit tumingin naman si Jiang Chen sa kanyang likuran, ito'y napangiti at sinabihan niya ang tatlo kung ano daw sa tingin nila kung papatawarin ba niya si General Xiao o hindi. Subalit nanlaki naman ang mga mata nila, matapos marinig ang tinura ng ating bida. Agad naman na nagsalita si General Xiao at tinawag niyang warrior si Jiang Chen, na iligtas niya ito, dahil unti-unti na siyang kinakain ng poison mist ng ating bida, at handa itong lumaban sa mga dungeons, kung kinakailangan ng ating bida. Bigla naman sumulpot si martial god na si Jiang Xuanji sa kanilang itaas. At sinabihan niya si Xiao Yuanshan, bilang pangunahing general ng Jiangnan, ang iyong tiwaling puwersa at inapi ang mga tao, at umamin daw ito sa mga nagawang nitong kasalanan. At agad naman itong sumagot na hindi na niya ito pinagkaila pa ang kanyang kasalanan. At dagdag pa ng martial god, isinasaalang-alang kung paano daw ito talaga nakinabang ang bansa, at kukunin daw nito ang lahat ng ari-arian ni General Xiao. At siya ay lalagyan ng isang sumpa, ipapadala sa mga dungeons upang lumaban bilang isang taliba hanggang sa siya ay mamatay. At tinatanggap ba niya ito? Agad naman itong itinaas ang kanyang kamay para maghanda ng isang spell. Ilang sandali pa ay tuluyan ng tumama. Ito sa batok ni General Xiao ang Divine Course. At sabay tinanggap na lang nito ni General Xiao. Sa sandaling subukan niyang mag-escaping, ay kapangyarihan ng isa sa tatlong dakilang Diyos ng Zia, ito ay bahagi lamang ng kanilang kapangyarihan. Agad naman lumapit ang martial god kay Jiang Chen, at sinabihan niya ito. Masaya ba siya sa paghatol niya kay General Xiao? Dagdag pa nito, kung pinapakalma ba nito ang galit sa loob ng ating bida. Subalit makikita naman sa ekspresyon ni Jiang Chen, na nabigla ito dahil sa biglang pagsulpot sa kanyang likuran ng martial god. Wika naman ni Jiang Chen, habang ito'y natataranta at sumang-ayon naman siya sa tenor ng martial god, at pinapanindigan nito ang hatol ng Diyos na si Jiang Wu, at hindi naman siya galit, gusto lang naman ito na magmukhang cool siya sa kanilang lahat. Sumagot naman ang martial god. Napakatalino ang ating bida, at alam nito kung saan siya lulugar. Ang pagpunta dito ngayon ay isang magandang pagpipilian. At agad naman na nagpasalamat si Jiang Chen kay martial god bilang pagkilala sa kanyang kakayahan. Subalit, bigla naman sumingit si Old One para maputol ang usapan ng dalawa, at sinabihan niya ang Diyos ng mandirigma, at sabay turo nito sa kanilang itaas, na kumakalat na ang poison at magdulot ito ng pollution sa abyss. Ngunit agad naman ito na napagtanto ng martial god, at sa isang pitik lang ng kanyang daliri, at biglang sumabog at naglaho ito, at kulay berde ang lumabas na parang bulaklak. Subalit sa ginawa ng martial god, ay nagulantang naman si Jiang Chen at nakaramdam ito ng kaba sa kanyang dibdib. Ang kanyang makamandag na poison ay nalinas sa isang snap lang ng kanyang daliri, at ito ay napakalakas at nakakatakot. Agad naman lumapit ang martial god kay General Xiao, habang sinasabi nito sa lahat ng individual na nandon. Tulad ng nakikita nila, kaya niyang kontrolin ang lahat, at ikalat ang kanyang mga utos at ang mga regulasyong ito bilang pagsunod sa kanya. Lahat ng nakikinabang sa bansa ay kaibigan lahat, at ang lumaban at sumasakop sa bansa ay kalaban, si Xiao Zhengguo ang pangunahing halimbawa. At seryoso pa nitong sinabi na para ito sa ating bida. Ngunit makikita naman natin ang ekspresyon ni Jiang Chen habang ito'y nakikinig sa mga tenor ng martial god. Subalit bigla naman lumapit ang ama ni Mu Hangqiu kay Jiang Chen at tinakbayan ito, at sarkastiko nitong sinabihan ang Diyos na mandirigma. Siya ay isang matalino ngunit si Jiang Chen ay bata at matapang. Kahit na siya ay makapangyarihan, hindi siya gagawa ng anumang bagay na makakasira sa loob ng Dazia. Bilang kinatawan ng pamilyang mo, tinitiyak nito sa kanya ang lahat, ngunit agad din nagbigay ang iba ng kani-kanilang pahayag. Tang Wanchuan, bilang bahagi ng pamilyang Tang dito, tinitiyak din nila ang kaligtasan ni Jiang Chen. At tinitiyak din siya ng hukbo ng Jiangnan. Huwag mag-atubili na sumali sa kanila at ipinapangako nila na ibibigay nila ang magagandang resources sa kanya. Jiangnan Martial Arts Function Vouchers. Para kay Jiang Chen, gayon din sila na magbigay din sila ng buong suporta sa kanya. Subalit sa kabilang banda, pilit naman na tinutulak ni Luo Sandaw ang kanyang ama para magbigay din siya ng kanyang statement, dahil pinag-aagawan na ang ating bida ng ibang puwersa. Subalit nahihiya at pinagpapawisan naman ang kanyang ama, at ito'y namamulang ngunit ilang segundo lamang,
at ito'y napasigaw ng malakas na siya ay ganun din ay magbibigay din siya ng buong suporta kay Jiang Chen, ngunit nahiya naman si Luo Sandaw at napahawak na lang ito sa kanyang mukha, naghihirap daw ang kanyang ama dahil sa kawalan nito ng education. Nalipat tayo ng eksena, habang nakikinig naman ang dalawa ay hindi naman sila makapaniwala, marahil naisip niya ang lahat ng iyon at inatake si Zheng Guo dahil sa kanya, saad naman ni Hong Yao. At kung sino daw ang mastermind dito? Sumagot naman si Gu Kaitian. Alam ng lahat ang tungkol sa mga krimen ni Xiao Yuanshan, ay ba't para sa lakas ni Jiang Chen na hindi sana sila kumilos ng ganoon kaga? Dahil ang siyam na mga pakpak ng miasma ay nakalantad na nagtatago na ay magiging maseryoso. Lumalabas dito at ipinapakita ang kanyang buong lakas, ay ang pinakamahusay na paraan. Pagkatapos ng lahat ng siyam na pakpak ng miasma ay isang bagay na kinatatakutan ng lahat. Sa kasamaang palad, ang lahat ng kanyang siyam na pakpak ng miasma ay sumabog sa labanan. Ayos lang magsasaka na lang siya ng mas marami. Sa kanyang talino tiyak na itinatago ang ilan, nalipat naman tayo ng eksena kung saan ang ating bida na patuloy itong pinag-aagawan, pati ang Tianwang. Dao's disciple ay gusto din siyang kunin, at hindi din nagpahuli ang Qi family. Subalit napaisip naman si Jiang Chen. Ito ay eksakto kung ano ang inaasahan niya, kung siya ba ay magiging malinis dapat siyang gumawa ng isang malaki hakbang, nagsaad naman ang martial god, dahil ang lahat ay nagpahayag ng kanilang pinag-isang saloobin, wala na itong masasabi, at sinabihan niya si Jiang Chen na alam nito kung saan siya lulugar at gamitin ng mabuti ang kanyang kapangyarihan, agad naman sumagot ang ating bida na iintindihan niya ito. Ngunit ilang segundo lamang at nag-iba ng ekspresyon ang martial god at nanlilisik ang mata nito habang tinitigan si Jiang Chen, nagsaad naman ito. 10 araw mamaya ay ang magandang araw ng Zia, narito ang isang maliit na bonus na reward para sa inyong lahat. Ang numero 1 ranggo sa heaven ay makakakuha ng maraming mapagkukunan at lahat ng mga pribilehyo. Iyon ay masyadong mahusay para sa isang maliit na bonus. Ngunit gayunpaman sa panahon ng Heaven Ranking Tournament ay hindi magagamit ang siyam na miasma wings. Subalit nagsaad naman ang iba, maaari ba siyang sumunod kay Jiang Wushuang? Hindi, kung ginagawa niya iyon walang dahilan para baguhin ang mga patakaran. Hindi niya masabi kung ano ang ginagawa niya, sumang-ayon naman si Jiang Chen kahit hindi bukal sa kanyang kalooban ang paggamit niya sa kanyang 9 miasma wings. At sarkastiko pa na sinabi ng martial god dahil sa madali lang daw itong maturuan. Kahit sa maikling panahon, ngunit malalim naman ang iniisip ng ating bida. Okay lang daw kahit na magagamit niya ang kanyang 9 miasma wings, sa tuwing matatapos niya ang isang quest, nakakakuha siya ng bagong parent bug, subalit na pagtanto naman nito. Na maaari siyang sinusubukan ng martial god kung gaano siya kalakas kung hindi niya gagamitin ang kanyang 9 miasma wings. Wika naman ng martial god. Mahusay, hindi na siya bibigwin, okay, ngayon ay oras na upang linisin. Ngunit nabigla naman ang iba. Nilinis na niya ang makamandag na poison kung ano pa ang dapat linisin. Subalit hindi naman niya ito pinansin, bagkus tinawag pa niya ang nasa void of space, na oras na para magtrabaho. Ngunit dahan-dahan naman na bumubukas at may lumalabas na isang bagay dito. At tinawag nitong Big Dreamer the Commander of Great Zia, Big Dreamer na. Isa sa 3 overpowered na mandirigma ng dakilang Zia. At ilang sandali lamang at tuluyan nang nagpakita ito, at ito ay isang magandang babae na nakasuot ng kulay lila na naka-jacket na costume at may hawak na stop toy. At ito ay inaantok.